Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay papasyal ko ang aking asawa dito sa Nook City, Greenland. Napapansin ko yung asawa ko ay medyo nalulungkot siya dahil nga yung anak namin ay nasa ospital ngayon dahil nagkaroon ng UTI yung anak namin. Hindi maiwasan ng aking asawa tuwing nagbibideo call sila ng aking anak. Ang anak ko pala ay nasa 1 year and 6 months na pero kilalang kilala niya talaga yung kanyang nanay. 'Pag nagvi-video call sila mga kabayan ay umiiyak siya. Tuwing nagvi-video call kami mga kabayan sa aming anak ay nakikita ko talaga sa kanyang mga mata na parang gusto niya kaming mayakap ng kanyang ina. Nung umalis nga ako sa Pilipinas ay talagang umiyak din yung anak ko mga kabayan at hinahanap niya ako dahil yung anak namin ay mabilis na siyang nakakaintindi. Yun talaga yung plano ko dati, dalhin ko talaga sila dito lahat. Kaso ang iniisip ko, sakitin kasi yung anak ko. Gusto ko kasi medyo lumaki siya muna mga kabayan para mas malakas yung resistensya niya. Pero sa ngayon, iniisip ko na talaga na mag-ipon kami ng aking asawa at may plano na talaga akong kukunin sila dahil sobrang hirap dito mga kabayan, malayo sa pamilya. Yung anak ko talaga yung laging nasa isip ko. Minsan nga napapaisip ako na gusto ko na lang sigurong umuwi kahit walang dalang pera. Pero 'pag naiisip ko mga kabayan sa panahon ng magkasakit yung pamilya ko ay talagang wala akong mahuhugot. Kaya kailangan muna namin ngayon magsakripisyo ng aking asawa. Yung asawa ko naman ay sinasabi ko naman sa kanya dati pa nung nagpa-process ako kung desidido talaga siya na pumunta dito. Ang sabi niya naman ay desidido naman daw siya dahil nga tutulong daw siya sa akin dito. Dahil nga yun yung plano ko mga kabayan na talagang makuha ko sila papunta dito kahit hindi naman kalakihan yung maiipon namin dito, kahit kukunti lang. Ang importante kasi sa akin sama-sama kami, ligtas mga kabayan. Kung sa Pilipinas kasi hindi naman kalakihan yung sahod ko, pero ang kinatatakot ko dun kasi yung ma-hospital ay sobrang laki talaga ng bill. Ako kasi 'pag nagpa-hospital ako talagang pinupunta ko na ng private. 'Pag sa public kasi mga kabayan hindi masyadong maganda dun sa'min yung public dahil naranasan ko na din yung pumila lalo na 'pag, wala kang pera mga kabayan at 'pag, yung anak mo ay talagang emergency na ay hindi ka talaga mapakali kasi yung pera makikita lang naman 'yan mga kabayan, pero yung buhay pagka nagkamali ka mga kabayan ay hindi mo na maibabalik. Sa mga mata namin mga kabayan dito, mga galaw namin ng asawa ko kung napapansin niyo ay sobrang saya namin dito. Pero 'pag nakauwi na kami dito sa bahay ay umiisip kami dito ng malalim, medyo tahimik kami mga kabayan dahil nga palagi naming iniisip talaga yung anak namin. Hindi lang namin pinapakita mga kabayan sa kanila na iiyak din kami dahil nararamdaman din nila na malungkot mga kabayan kaya ayaw namin ipakita kahit sa pamilya namin ay hindi namin pinapakita na nalulungkot kami dito. Ganyan ako mga kabayan, noon pa OFW ako, magti-10 years na akong OFW pero hindi ko pinapakita talaga sa pamilya ko na nalulungkot ako dahil nakayanan ko naman mga kabayan ng mga ilang taon na nag-isa ako. Nung dumating yung asawa ko dito, akala ko nga ay magiging masaya na ako sobra dahil nga may kasama at kausap na ako. Kaso, pag naisip ko yung anak ko na parang gustong-gusto niya talaga makita yung kanyang nanay, ay talagang nasasaktan ako, mas sobrang nasaktan. Kaya minsan tinatanong ko yung asawa ko kung, gusto niya bang umuwi ng Pilipinas para alagaan yung anak namin. Sabi niya naman ay kaya niya man daw na nandito kahit malayo. Ang importante daw ay makaipon kami at may plano namin na kukunin talaga sila. Kasi kung kayo ang humusga mga kabayan, parang sa tingin ko ay napakaswerte namin para sa inyo. Pero para sa akin mga kabayan, mas maswerte pa rin yung sa Pilipinas na mayroong siguradong kita, may mga negosyo at hindi nahihirapan sa buhay. Dahil itong lugar mga kabayan, hindi naman kami dito pinanganak para talagang magustuhan talaga namin ng sobra. Oo, maganda dito mga kabayan. Ang sa akin kasi, kasama ko yung pamilya. Kahit saang mang lugar mga kabayan ay gustong gusto ko talaga kasama yung pamilya kahit mahirap yung buhay. Pero sa Pilipinas mga kabayan ay hindi talaga ako nakakasigurado sa ngayon. Yun nga kasi ang inaalala ko kung ano yung ipapakain ko sa pamilya ko.
dahil yung kinikita ko doon ay hindi sapat kaya kinakailangan ko talagang pumunta gaya nitong lugar na malaki ang naitulong sa akin mga kabayan lalo na sa pinansyal ay nakakatulong pa rin ako sa aking pamilya. Kaya kapag ikaw ay nasa Pilipinas, mayroon kayong sariling negosyo, may mga pagkakakitaan kayo na susuportahan nyo ang inyong pamilya at hindi kayo naghihirap. Pasalamatan nyo yan dahil kayo ang maswerte. Nandyan kayo sa sariling bansa natin. Pwede kayong gumising kahit anong oras at hindi kayo naghihirap. Samantalang kami dito ay kailangan namin gumising ng umaga kahit mahirap gumising pero kinakaya namin. Pero pasalamatan din namin ito mga kabayan ng malaki dahil itong lugar na ito at ang trabaho ay maraming nangangarap na makapunta dito. Kahit mahirap mga kabayan ang trabaho dito ay talagang kinakaya namin para sa pamilya. Pero kapag ikaw naman ay hindi sinuwerte dyan sa Pilipinas at mahirap din ang buhay, subukan mo din mag-abroad kasi yung pag-abroad yun yung isang dahilan na nakikita ko na para maiahon ko ang aking pamilya. Nagumpisa ako mag-abroad sa Middle East, tiniis ko doon ang init hanggang nakapunta ako dito sa malamig na lugar. Ngayon ay nagtitiis pa rin ako para sa pamilya. Balang araw ay makakaahon din tayo at papabor sa atin yung panahon. Sa ngayon, ang taging kakampi ko lang dito ay talagang yung asawa ko at talagang pinagtitibay talaga namin yung aming loob na hindi kami ma-homesick dito kasi araw-araw na lang mga kabayan, oras-oras iniisip talaga namin yung aming mga anak. Kaya sa ngayon ay talagang doble kayo talaga kami dito. Yung asawa ko pala ay hindi pa siya nakapagtrabaho dahil nga kare-register lang namin sa kanya dito. Hindi ka kasi pwede magtrabaho dito kapag wala kang CPR number yung tinatawag nila dito. Nag-register na kami mga kabayan dito sa munisipyo. Kapag lalabas yon, sabi nila ay 1 linggo daw ay pwede na siyang makapagtrabaho dito. Kasi dito lang siya sa loob ng bahay mga kabayan. 11 hours kasi ako nagtatrabaho araw-araw. Kaya naiinip siya dito sa loob. Kaya sabi niya sa akin gusto niya na daw magtrabaho. Kaya madalas kami mga kabayan pagkatapos ko ng trabaho, pagkatapos ng kain, ay lumalabas kami para makapagpahangin at makapagbanding dahil nga sa loob ng kwarto ay naiinip siya. Mga 4 na taon din kaming LDR ng asawa ko pero lahat ng yun ay nakayanan namin dahil palagi na lang kami nagdadasal mga kabayan na balang araw ay magkakasama na din kami. Kasi mga kabayan kung mayroon na talaga akong pera mga kabayan na malaki-laki at mayroong siguradong negosyo sa Pilipinas ay talagang umuwi na ako doon. Hindi naman kasi ganun kalakihan yung sahod ko sa Saudi Arabia dati pero talagang pinagsikapan ko na makapunta ako sa ganitong lugar. Dito naman sa Greenland ay medyo malaki-laki naman yung sahod ko dito pero hindi ganun kadali na makaahon gaya kung mahirap mga kabayan. Baka dito na din kami mga kabayan sa Greenland tatagal na magkasama ng aking asawa. Dahil sa Pilipinas ay 1 buwan lang kada taon yung bakasyon ko kaya matagal-tagal din kaming LDR ng aking asawa at hindi kami nagkakasama ng matagal. Kaya dito pasalamatan namin mga kabayan itong Greenland ay nabigyan kami ng opportunity na magkakasama kami dito. Itong time na ito mga kabayan ginala ko siya dito kasi mayroong submarine. Kung napapansin yung itim na yan, yan yung submarine. Sa mga hindi pa nakakaalam yung submarine mga kabayan, yan pala yung sumisisid sa ilalim, sisid ba yung tawag yan mga kabayan. Sa pure metal ta yan mga kabayan at hindi siya basta-basta nasisira. Sa ito mga kabayan ay Portugal ito na submarine napunta dito sa Greenland. So hindi ko lang alam kung ano yung purpose nila dito, bakit sila napunta dito sa Greenland. Siguro mayroon sila dito mga kabayan na pagsasanay o mayroon silang ina-studyhan dito na lugar. So marami nga ditong tao mga kabayan kasi nga binubuksan nila dito sa public kung sino ang pwedeng papasok mga kabayan. Kaso mga kabayan, ang haba ng pila dito at hindi na nga kami dito nakapasok kundi nagpicture-picture na lang kami ng aking asawa dito sa gilid. Kung napapansin nyo doon sa harap, yun yung pila dito mga kabayan sa likod. Yung iba naman nakapasok na siya kaso limitado lang yung makapasok doon. Sa kabila ay 5 tao lang, sa kabila ay 5 tao din. Bali 10 lang mga kabayan ang nakakapasok. So hindi lahat dito mga kabayan na makakapasok dahil sobrang haba ng pila dito. Sinubukan nga namin ditong pumila kaso parang hindi gumagalaw yung pila. Kaya dito ay titingnan natin kung ano yung itsura dito ng submarine mga kabayan. Sa ngayon ay nililibang ko na lang itong aking asawa para hindi siya ma-homesick dito. Mabuti na lang nga mga kabayan ay medyo malakas din ang loob niya. Kasi nga kung hindi malakas yung loob niya mga kabayan baka nagsabi na ito nakunan ko na siya ng ticket pauwi ng Pilipinas.
Dahil nga tuwing nagbi-video call talaga kami ng aking anak ay talagang umiiyak yung anak namin at nakikilala lang yung kanyang nanay. Dahil nga alam naman natin mga kabayan yung bata ay kawawa talaga mga kabayan 'pag wala talaga siyang nanay na kasama. Kaya isa din yan sa dahilan mga kabayan kung bakit nag-iipon kami ngayon para kukunin na namin yung aking anak. Kasi kung hindi lang talaga sakitin yung aming anak ay sinabay ko na dito sa pagpa-process ng papel ng aking asawa. Pero hanggang nandito pa kami sa Greenland mga kabayan at makapag-ipon kami ay kukunin talaga namin. Dahil nga hindi maganda mga kabayan ang malayo sa mga anak mga kabayan, hindi mo sila masusubaybayan. Iba kasi talaga yung pagpapalaki ng tunay na magulang mga kabayan dahil mas mararamdaman nila yung tunay na magulang 'pag nandiyan tayo sa kanilang tabi. Sabi ko nga mga kabayan, ito talaga yung dahilan bakit kami umalis ng Pilipinas ay mabigyan sila ng magandang buhay. Dahil kung maganda na yung buhay namin sa Pilipinas, hindi na namin pipiliin lumayo mga kabayan sa sariling bayan natin. Kaya dito na nga mga kabayan, hindi na kami nakapila kundi umalis na lang kami dito at umuwi. Okay na ito mga kabayan, nakita namin itong submarine, nasa labas lang kami. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Huwag niyo naman po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat po sa laging panonood at ingat po kayo palagi and God bless po.